So by the way mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Banilat, Cebu City. Papunta po tayo ng Talamban, Cebu City. By the way mga kababayan, so ito po ngayon mga kababayan ang mga comment natin. Magko-comment po tayo tungkol dito sa rally na hindi natuloy. So sumulat ang Duterte administration ato sa kanyang mga supporters at followers. Naghihingi ng paumanhin dahil ang ating rally sa Tacloban ay hindi natuloy kasi yung Freedom Park ay ginagawang freedom parking ng mga Romualdez. Tinutukoy niya talaga na ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang gumagawa nito. Wala nang iba. Bakit pinipigilan ang lahat ng rally ng ganito? Ngayon may kumikilos na alis movement Marcos. Nakita natin yan sa mga downloaded sa mga social media. Isa yan sa member na pinagpasalita ni Ka-Eric si Badong Aratilis, ang aking super idol na vlogger. So maraming salamat. Nandito po kami na handang sumuporta sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hinihintay lang natin ang panahon at tama kung ano ang nangyayari sa ating paligid. By the way mga kababayan, bakit ninyo pipigilan ang bawat rally ng Maisog Rally? Sinasabi yan ng Maisog Rally, ibig sabihin maisog, walang tinatakutan, pero ang puso nasa taong bayan. Walang kinakatakutan kasi ang bida dyan ang mga Duterte, pero ang puso nasa taong bayan. Hindi katulad ng iba politiko, isang politician sa salita nasa taong bayan, but ang puso nasa personal interest nila. Diba? Yun ang katotohanan mga kabayan. Kaya alam nyo na mga kababayan kung sinong mga taong to. Aalisin natin sila sa pisto. Aalisin natin sila sa kanilang tungkulin. Malapit ng eleksyon mga kababayan. Pabida-bida ito sila. Ngayong eleksyon tayo naman ang bida. Titingnan natin kung sino ang mga taong sumuporta sa mga Duterte. Yon talaga ang ating suportahan. Solid tayo mga kabayan. Ilagay natin sila sa kalampisto mga kabayan. Solid tayo. Kaya ang aking advice lang mga Duterte, huwag kayong mag-endorse ng senador na sobra. Kasi ang mga supporters ninyo mahirapan kung sino talagang ilalagay sa pwesto. Yun lang ang hinihingi namin mga Duterte. Dapat lang 12 senators lang ang endorse nyo para isolid din namin ang boto namin sa kanila. Yung senators nga i-endorse nyo, yung hindi yung paro-paro kung saan na lang sumisibo ng mga bulaklak sa panahon ng mayroong nang nananalo. Yung talagang manalo matalo, dyan ka pa rin sa iyong grupo. Yun lang hiningi namin. Huwag kang mag-endorse ng mga napakaraming senador. Kaya alam na namin kung sinong tao na pwede namin ipapanalo, natin ilagay sa pwesto dyan. At sa mga congressman, endorse mo ang klarong congressman. Likan sa first district, second district, third district, isulit natin yan. Kung sino man dyan na belong sa inyong distrito, sige, doon tayo mga kababayan. Huwag tayong maglagay ng tao na palaging pabida-bida sa Congress, pero ang puso may personal interest. Pabida-bida sa Congress, pero may puso, hindi puso sa taong bayan. Puso may personal interest. Kaya huwag natin yan ilagay. Ilagay natin yan sa kangkungan. I-plus at i-diretso natin sa inodoro. Hindi pwede yan. Ilagay natin sa pwesto.
palaging magpabida-bida. May personal interest naman, hindi sa taong bayan. Yun lang mga kababayan, ating hinihiling sa ating Pangulo. Mag-endorse ka lang kung sino ang 12 senators na dapat naming ilagay. Kami na ang bahala ang mga kampanya sa kanila. Sige, hanggang dito na lang mga kabayan. God is good all the time. All the time, God is good. Pitsing your kaninyong tanan mga kababayan.